Ayong adlaw, si kaibigan guys, nandito. Kaibigan. Guys, babala ng ating kaibigan na sa lahat po ng taga Cebu na nako po. Ito po ang matindi. Kung mag-bear month na daw diha, bear month ha, tingnan po ninyo itong nangyayari nung bear month. Anong nangyari? Grabe po ang baha. Grabe po ang nasagupa. Nagbabala si kaibigan ngayon dahil po sa kita nila ng mga nangyayari at impormasyon pa na pumasok sa kanila. Kailangan talaga ang taga Cebu ngayon, lalo na yung mga tinatamaan po ng baha, lalo na pag tag-ulan, no? Pwede ba daw maghangyo si kaibigan na hawa sa mudiha kung moabot na ang panahon na bear month, moabot ang buwan na bear month. Kapag dumating ang buwan na bear month, pwede po ba daw umalis muna kayo doon para hindi pa daw ninyo masagupa ulit ang nasasagupaan ninyo noon? Kasi nakita po natin kaibigan, di ba? Oo. Yung mga tao nasa yero sa taas, yan po guys, sa susunod daw yan, sinabi ng ating kaibigan, wala na kayong mapapatungan dyan. Yun po ang nakita ng ating kaibigan. Kung hindi ito babaguhin, kung hindi ito aayusin ng gobyerno, ang yung mga barrier dyan, na hindi po ayusin pagtrabaho, marami talaga mapapahamak, maraming tao ang mamamatay dito. Kaya kahit pa daw may barrier yan guys, mas maganda talaga lumisan muna kayo, maggawa muna kayo ng bahay sa matataas, no, na mga area. Kasi si kaibigan nagbabala guys, no, doblehin daw ang nakita ninyo noong 2025 na baha, doblehin pa daw yan. Yung yero na nakikita nyo na tumungtong ang mga may-ari ng bahay doon, sabi ng ating kaibigan kanina, posible wala nang matungtungan. Bakit po kaibigan? Lalamunin po kayo ng tubig kung hindi kayo umalis po doon. Sus, Ginoo ko, karabi. Oo. Sa lahat po ng mga nagbanggit sa amin, no, daig pa daw namin yung yung Diyos. Hindi po, walang makapantay po yan. Yun po. Kaya sa lahat ng makapanood sa amin, ingat po kayo sa mga scammer, Ghost Hunter 88 fans. Hindi po yan ako. Mga video ko ninakaw para makahingi ng pera sa mga OFW para gamitin ang duwende. Walang duwende naghihingi ng pera dito, kaibigan, di ba? Kung mag-ingat po kayo, ha? Kasi si kaibigan mismo ang nakatuklas ngayon. Kung ano man po ang nasagupa daw ang Cebu na mga kalamidad, much more pa daw ngayon na madadaanan po ninyo ngayong taon na to. Mayroon na nagpatuto si kaibigan, kaya bakit pa isti po kayo doon kung mapapahamak lang kayo, ha? Salamat kaibigan sa mga babala ninyo, no? Guys, napoy babala si kaibigan di sa Cebu karon, makakahadlok, no? Maabot gyud ang time nga magutom gyud ang tao diha tungod aning pahingitabo. Kung mo abot ang time nga mo linog na pud og kusog, daghan gyud kaayo masuyop nga balay sa ilalom tungod anang sinkhole na bigla lamang mulutaw. Kaya wala may na daot, no, kung ang ikaayo na ato ang tumanon, dili kita mapapahamak. Sabi po sa Tagalog, walang nasisirang buhay kung anuhin po natin, tanggapin po ang advice ba na ikakabuti sa tao. Yun po. Pasensya na po kayo guys, minsan nabubulol tayo sa Tagalog kasi hindi naman talaga tayo Tagalog, no? Bisaya, lumad ba, high peace. Kaya salamat po sa mga babala sa atong mga amigo. Isa sila sa magtulong sa ato para lang mapalikay ta sa mga disgrasya. Taga Cebu, daghan ko kay ko mga followers diya. Muni ang gipaabot ni kaibigan, ayaw ipamahala ang inyong kinabuhi tungod kay pag abot sa time god na diha na mo sa kagipitan, mangayo mog tabang kisa pa may mutabang ninyo nga dili naman gid na matabang ang tubig ug adto sa inyo, ha. Ulisod kaayo, kaya naahadlok si kaibigan na mautro na po ang nahitabo sa una, no? Oo, kaya nagpapasalamat tayo sa mga kaibigan natin dahil sila po ay nagmalasakit sa tao. Hindi po kami nagkompetensya, no?
walang ibang pinakamakapangyarihan sa lahat kundi ang Panginoon. Kaya salamat po sa mga kaibigan ko. Mag-ingat po daw tayo sa sunog guys hindi po natin na pagkampantihan po ngayon ang sunog dahil grabe na po ang nangyayari lalo na sa mga tao ngayon, mga demonyo, lalo na yung mga sign na tayo ay sumasalubong ng New Year. Grabe po ang ipinapakita ng Diyos sa atin na kailangan talaga natin na ingatan ba ang atong sarili, iwasan natin ang lahat na ikakasira po sa atin, lalo na yung makipagtalo sa tao. Iwasan po natin para hindi tayo mapapahawak dahil ang tao ngayon ay hindi maganda, no? Hindi maganda ang takbo ng kanilang isipan, kaya maraming krimen na nagagawa talaga. Pag-ingat po ang lahat po ng mga magulang, lalo na sa mga bata ngayon, no? Huwag natin pabayaan, baka mapapahamak sila. Oo, sige kaibigan, hanggang dito na lang muna din po ang aming pagpapaabot. Tandaan po ninyo yung lugar na binanggit ng ating kaibigan, isa po kayo dito sa top 1 na delikado karon sa taong 2026 na mahitabo ang lindol o baha o bagyo. Kamugyod diha ang pinakaluoy karon. Kung unsa man ang inyong natagamtaman na kusog at bulog sa tubig, mas labaw pa karon ang inyong matagamtaman kung dili ni tarungon sa mga gobyerno pagbutang anang barrier di sa kasubaan, kundi tarungon na pagtaod tungod sa flood control ato mo dagang kay nahitabo na kamatayon ng mga tao.